Hello, Goodisans! Welcome to another episode of Goody Yeti's Point of View. Kamusta kayong lahat? Anyway, sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay mainit-init at natatataon sapagkat ang pag-uusapan natin ay related sa election 2025. Dapat pa bang magkaroon ng party list representatives sa House of Representatives? Malaki kasi ang role nila sa gobyerno eh. Pero ginagawa pa ba nila ang kanilang tunay na purpose? Yan ang pag-uusapan natin. Let's start. Una, ano nga ba ang purpose ng party list representatives? Napakasimple lang. Nilikha ang party list system para mabigyan ng boses ang mga underrepresented or marginalized sectors ng Pilipinas. Ito yung mga manggagawa, magsasaka, mangingisda, indigenous people, at iba pang sektor na madalas na hindi naririnig na dapat ito ang nare-represent ng party list sa Kongreso. Kasi ideally, ang mga party list representative ay nandyan para sa mga grupong hindi kayang lumaban sa traditional politicians. Pero sa tingin nyo, ganyan pa rin ba ang nangyayari right now? Sa ating Kongreso, binubuo ito ng district representative at party list representatives. Sa ngayon, sa pagkakaalam ko kung hindi pa nabago, merong a total of 316 seats ang kabubuan ng isang bilang ng isang House of Representatives at 62 doon ay nilalaan para sa party list. Medyo malaki pa rin siya, madami pa din kahit paano. At ang bawat botante ay may isang boto para sa isang party list bukod sa kanilang boto para sa district representative nila. Kapag nakakuha ng at least 2% ng total votes ang isang party list, magkakaroon ito ng isang upuan or ng isang seat na magre-represent sa House of Representatives. Ang mga may pinakamataas na boto ay pwede pang makakuha ng dagdag na upuan or seats sa House of Representatives at pwede silang umupo hanggang 3. So hanggang 3 seats ang pwedeng makuha ng isang party list. Now, ano nga ba ang qualifications para makatakbo bilang party list? Simple lang pero crucial. Una, marginalized or underrepresented sectors. Dapat nire-represent nila ang mga marginalized groups tulad ng mga manggagawa, magsasaka, mangingisda, women, LGBTQ+, indigenous people, at iba pa. Pangalawa, sectoral organization or coalition. Hindi sila basta political party. Kailangan may advocacy sila para sa sektor na kinakatawan nila. Number 3, good standing. Dapat walang pending criminal cases o involvement in illegal activities ang mga nominado ng party list. Number 4, minimum membership. Kailangan may sapat na bilang ng miyembro mula sa sektor na kinakatawan nila. Documented dapat ito sa SEC o COMELEC. Ang mga traditional na politiko, lalo na galing sa mga political dynasties, ay hindi dapat kasama dito. Pero syempre, sa sistema natin, minsan for sure ay nakakalusot pa rin. Ngayon, ito ang malaking tanong. Nagre-representa ba talaga sila ng mga sektor na sinasabi lang kinakatawan nila? Ayon sa ilang pag-aaral, hindi lahat ng party list ay tunay na nire-represent ang kanilang grupo. May mga lumalabas na studies na nagsasabing maraming party list representatives ang hindi naman nagmula sa marginalized sectors. Sa halip, may mga party list na hawak ng mga malalaking political dynasties o business groups. Ibig sabihin, nagagamit ang party list para sa kanilang sariling kapakanan at interest, lalo-lalo na mga nasa traditional politicians at mga malalaking kilalang tao. Kung bilyonaryo ang founder ng party list na nagsasabing na representa niyang mahihirap, hindi ba parang something off? I mean, paano ka mag-represent ng isang sektor kung hindi mo talaga alam ang pinagdadaanan nila? Dito na pumapasok ang malaking issue. Kung ang mga party list nito ay hindi naman tunay na represent ang marginalized sectors, bakit dapat nang i-abolish ang buong party list system? Ano pa bang silbi nito kung ginagamit lang para palakasin ang political influence ng mga ilang mayayaman? O kung hindi man i-abolish, kailangan sigurong masigpitan pa ang mga qualifications? Posibleng solusyon siguro is like limitahan ang bilang ng mga nominee per party list. Dapat isa lang ang nominee na pwede umupo sa loob para maiwasan natin yung political maneuvering.
Kung hindi tayo sasang-ayon sa pag-abolish ng party list system, ano nga ba pwede natin gawin para masigurado na tunay ang kanilang representation? Ito ang ilang suggestions para mas masalan natin ang mga hindi nararapat na party list. Una, track record. May malinaw bang history ng pagtulong ang mga leader ng party list sa sektor na sinasabi lang representa nila? Kung wala, baka bogus yan. Number 2, transparent and specific platforms. Dapat may konkretong plano ang party list para sa sektor nila, hindi lang pangakong pang-eleksyon. Lagi niyong tandaan yan. Number 3, grassroots support. May suporta ba sila sa mga tunay na miyembro ng sektor? Hindi lang dapat ito token representation. So let's make sure kung sino yung represent nila, dapat makita natin na ang unang sumusuporta sa kanila ay kung sino talaga ang nare-represent nila. For example, ang kanilang party list ay patungkol para sa mga magsasaka. So dapat makita natin na mismo mga magsasaka ay nagsusuporta para sa kanila. Number 4, regular consultation. Nakikipag-ugnayan ba sila sa kanilang grupo? Alam ba nila ang tunay na hinaing ng kanilang sektor? O nakaupo lang sila sa kongreso para sa sariling kapakanan? And lastly, fact-finding committee by COMELEC. Sana magkaroon ng independent fact-finding committee na mag-validate kung talagang may existing group ang parties na sinasabi nilang magrepresenta. Dapat busisiin ng COMELEC kung lehitimo ang mga nominee at grupo bago pa ito tumakbo sa eleksyon. Kung hindi natin masasiguradong tunay ang mga party list, baka hindi party list ang tamang tawag dyan. Baka party business? Sa ganitong paraan, maiiwasan natin ang mga grupong ginagamit lang ang party list system para sa pansariling kapakinabangan. Kung may mga party list na hindi sumusunod sa mga guidelines na ito, baka panahon na talaga para mag-isip kung dapat pa ba silang bigyan ng upuan sa Kongreso. So ano sa tingin niyo, good sense? Dapat bang i-abolish ang party list system o dapat higpitan ang qualifications para sa mga kandidatong tumatakbo bilang party list representatives? Comment down below ang inyong opinion and let's start the conversation. At huwag natin kalimutan i-share ang video nito para mas marami pang mga makakasali sa usapan natin. Follow nyo na rin ang kami sa social media para updated kayo sa future discussions. So like, share, and subscribe. See you in the next episode, good sense. Paalam!